Ito ba yung sinasabi ni Josie na itlog ni Kuya? Ito na nga, tara! Leo, nasa paligid tayo ng mga basang sisiw ngayon, di ba? Mga kaka-hatch lang na ducks. Your father was actually in the duck business. Yeah. Pero kayo ng wife mo were actually in the corporate world. Ba't yun naisipan to go full-time into the duck business? Kasi nung time na yon, maganda ang kinikita sa duck racing. Nung 1984, nag-umpisa kami, we started with only 500 ducks. And then by 1986, nasa mga 6,000 na. Yung kinita namin doon, hindi nang ginamit namin para magparami ng itik. And then by 1990, ang population namin nasa 34,000 na. Magandang pagkakitaan ng itik. Noong time na yun, kumikita ka ng sa bawat head ng itik, piso. Kaya nung 6,000 ang inaalagaan namin, kumikita kami ng 6,000 pesos a day. What made you decide to go towards Peking duck ko? Kasi ito, sunrise industry, bago pa lang siya sa atin. Napakaganda ang prospect niya, kuha ng malaki ang demand niya, kukunti ang supply. So currently, sa Pilipinas, marami naghahanap ng Peking duck, pero kukunti lang yung nakapag-produce sa loob ng Pilipinas. As of the moment. As of the moment. Ganun ang situation. Okay. Kaya nakapag-command ka ng magandang presyo. Okay, and we were talking earlier na sa mga high-end restaurants, they will charge 1,600 to 2,000 pesos for Peking duck. Yes. Pero actually, you're selling it at your store, yung fried duck natin at 290 pesos, no? Yes. So, what a big gap talaga, no? Ang purpose namin doon, may lapit namin doon sa masa. Yung presyo niya. Yung mga common tao, makatikim sila ng Peking duck na hindi nila natitikman dati. At ang nakakakain lang nung araw noon ay yung mga mayayaman at maigi ang buhay. Hindi ba kayo na nagdalawang isip na baka hindi to established kasi, baka hindi to mabenta sa Pilipinas? Hindi naman, kasi ang nature ko kasi na-challenge ako pagka yung produkto mo, ini-introduce mo pa lang sa market. And ang gusto ko kasi mangyari, makilala yung itik as a good source of protein. Yung tao, kumain ng itik. Kasi ang itik kasi health food siya hindi kami nagbibigay ng mga antibiotics dyan. Okay. And this is why it's called organic Yes. duck ho, no? Miss Josephine, kayo na po, kausap natin si Sir Leo and explain po niya yung simulahin ng inyong negosyo. And of course, yung future naman ng inyong negosyo ay nandito sa harap po natin, dun sa mga products po natin. Paano ho nyo kinukumbinsi ang isang tao na okay ang kumain ng duck? Okay, number one, in-explain namin kasi usually pag pumupunta dito sa outlet, kasi hindi nga sila familiar sa duck. So tinatanong nila, ano ba yung kinulob na itik? Una namin sinasabi is, it tastes like lechon. Kailangan ko humi-testing yan. Kasi sabi ho ninyo, it tastes pwede like mo siyang lechon. palutungin. Okay. Actually, ang kinulob is a delicacy dito sa Victoria. So what I did is, I just improved the taste. This Peking duck is cooked in 11 herbs and spices, all natural. Actually, if I may say so, it does taste like lechon. Parang Diba? ako talagang Parang lechon ang lechon, lasa. oo. So instead of eating the usual lechon pig, baboy, ito, duck siya. Ito naman po yung Ang ating famous na itlog. The famous itlog ni Kuya. Kuya. Okay, paano po special ang itlog ni Kuya? Okay, for one, tayo mga Pinoy, sanay tayo sa may kulay ang itlog na maalat, diba? What I did is nire-invent ko yung salted eggs. Tinanggal ko yung color kasi yung color talaga is hindi maganda sa katawan. With the help of the DTI and the OST, we work hand in hand to come up with this logo. Mr. Duck nakalagay. So, makikita nyo yan, nakalagay sa salted eggs natin para malaman ng tao na ito ay itlog na pula. Wala lang siyang kulay. Okay, iba ho ba ang lasa ng itlog ni Kuya? Definitely, Okay. I can say that. Testingin ko na rin Sige, po kung ano yung pinagkaiba niya. kung nakakatikim ka ng talagang kumakain ka ng itlog na maalat, Ang Kapampangan ho, mahilig ho sa mahilig, itlog na ebon buro. Iba yung lasa. Iba yung lasa niya. It reminds me of yung itlog na maalat sa mooncake. Yes. Yung texture niya iba, and yung lasa niya is parang more natural. Yes, Tama ba? that's the thing. Kasi wala kang malalasahang commercial feeds dyan. I see. Yun yung maganda sa natural feeding. Oo. Paano ho nyo naisipan to go into all of these different types of products? Kasi ano ho yan you have a duck business, a lot of Yes. people stop at the duck business. Yes. Paano ho kayo umabot sa level na
may iba't ibang produkto kayo, you have different types of things to sell, and you even have a brand. Out na. Paano kayo umabot doon? Nag-start yan kasi yung mga, sa mga friends. Pag pumupunta sila sa farm namin, nag-visit sila, I prepare this. Actually, it's a family recipe eh. So every time na pupunta sila, oy, pagluto mo kami ng yung kinulob nyo. So napansin ko, every time, oy, gawa mo naman kami. So parang nangyari, bakit hindi pa natin siya gawing business? Ano yung naging pinaka-biggest challenge from gumagawa ko kayo ng mga produkto para sa pamilya to gumagawa ko kayo ng produkto para sa publiko? Okay. Ando na yung challenge nun, kumikita na. Lahat ng nakakatikim niyan, word of mouth. Okay. Hindi pa ako talaga yung lalabas ako para i-promote ko lahat yan, hindi. Pag natikman nila, tapos sasabihin sa friends nila, yung friends nila, do sa friends nila, hanggang saan mag-grow yung... Ano yung sinasabi nila? Ang sarap. Ibang klase daw yung salted eggs. Yung itlog ni Kuya. Itlog ni Kuya, napakasarap daw. Okay. Especially yung puti daw nito, lasa daw cheese. Okay. Siguro tama nga na ang isang paraan para makahanap ng business opportunity ay tingnan ang negosyo o produkto na wala pang ibang gumagawa. Fill in the space, kumbaga. Yan ang ginawa ni Leo at Josephine sa tindahan ng itlog ni Kuya. Ang kasabihan, a trip to Laguna won't be complete without their famous buko pie. Of course, dun tayo sa Aurig. Siyempre, di lang tayo nandito para bumili kung hindi alamin na din ang kanilang secret recipe for success. Kasama si Miss Sol Pahud, co-owner ng The Original Buko Pie. Miss Sol, it is a Wednesday at 5 p.m. at ang napakarami pa rin pong nakapila. Araw-araw po ba ganito dito? Almost. Almost every day. Ano po yung sikreto ng The Original Buko Pie? Wala naman talagang sikreto. Siguro lang nagkataong ang aming timpla tumama sa maraming pandasa. Ang timpla nyo po ba pareho yan ever since or nag-iba po yan through the years? No. At saka kami kung magluto, hindi kami nagluluto ng buko, hindi bagong kuha, bagong baba. Kung wala na yon, tapos na. Okay. Ever since po ba, ito na po yung negosyo natin? Or may ibang negosyo pa po tayo noon? 47 years na kami. Okay. Ano po yung sikreto ng isang negosyo na 47 years, pareho yung recipe at pinipilahan pa rin po ng mga tao? Minimaintain mo yung quality siya. Minimaintain mo yung quality. Sabi ko nga yan, kapatid ko, hindi kami nagluluto ng bukong hindi binaba the same day. Harvest the same day. Kasi pag hiniwa mo naman yung buko pie namin, makikita mo na fresh talaga yung buko. Kumbaga, the product itself is Speaks what for itself. markets your company, your business po. Kami talagang we're doing our business sa parang ang alam namin, hindi na kami masyado sa mga publicity, mga ano, Opo. wala kami. Pero gaya po ng mga tao ditong dumadayo, yung publicity po yung dumadayo po sa inyo. Word of mouth siguro. Word of mouth. Yeah. Marami na rin po yung produkto, no? You have everything from oatmeal raisin, pineapple, kung ano-ano. Did that happen, ano ho yan? Pinano po ba yan? Or through the years lang dumami na po Through yung the mga years. produkto? Siyempre, pag kami tindahan kanto, maraming lalapit sila, gusto nilang ipagtinda yung kanilang produkto. So, yung ibang nakikita mo dito, yung mga ganyan, consignment. Consignment. Ang sa amin yung mga buko pie, pineapple pie, buko apple pie, tropical, apple pie, tsaka kasabaki. Okay, hindi ho ba kayo natakot na napakaraming mga competitors po dito? Hindi naman, at hindi rin namin pinagbabawalan kasi ang mga yung walang ibang hanap buhay na ibinubuhay sa kanilang pamilya. Opo. Dito lang sila kumukuha na ikinabubuhay, so pinababayagan namin. I'm sure marami ho nagsabi, nag-alok na, pwede ba kaming gumawa ng The Original Buko Pie sa ibang lugar, sa ibang bayan, sa ibang probinsya, Ibang country. ibang country pa? Bakit niyo po tinatanggihan? Kasi gusto namin ma-maintain ang quality namin. Gusto namin manatili kami habang panahon. Kasi kung gagawin ng iba, hindi ka sigurado na magagawa nila ang gagawin namin. Ano po ba yung hatian niyo po ng workload ho dito? Meron ho ba kayong specific roles na ginagawa, tita? Ito, kahera. Okay. Mahusay yan sa mathematics. Okay. Kayo po, ano po yung role po ninyo? Overall. Overall, yung isa po niyong kapatid, Doon sa tindahan. ano po yung next 5-10 years po para sa dito Hopefully. sa tindahan ninyo? Kasi yung, siyempre matatanda na kami. Ano. Inaasahan namin na yung mga anak namin, baka naman sakaling, hindi lang siguro sa full time, kasi may kanyang trabaho sila. Opo. Puro tapos na sila ng pag-aaral eh. Wala nang hindi, kaya, pero kami pa rin ang namamahala eh. Opo. Meron rin kaming binabala kasi sa amin yung kabila eh. Yung umpisa kami magbukas ng iba, siguro mainly sa baking din, mga cakes, mga, pero yun ay plano pa lang. Ano yung biggest challenge po natin in your 47 years as an entrepreneur? Pag nawawala ng buko kasi there are times na talagang very lean months na wala talagang buko, lalo after na yung force majeure, mga bagyo, mga Opo. ganyan, wala.
hindi namin maintindihan kung ano aming ititinda. So, kahit na lang pineapple pie, apple pie, kaya nagkaganon kasi hindi namin maintindihan kung ano ibibigay namin sa mga tao, ang daming pumupunta. So supply issues po yung naging pinaka-biggest challenge po natin. Oo, yun Pero talaga. selling, wala akong problema. Namimili, walang problema. Meron kayong advice sa mga entrepreneurs, specifically yung mga nagtatayo ng kanilang bakery or shops po na gaya po ninyo. Any advice? Siguro, kailangan ang mga tauhan ay tututunan niyo ng mabuti kasi you should remember, hindi ka makakapunta sa pupuntahan mo kung hindi sa tulong ng mga you cannot do everything on your own. So, tatratuhin mo sila ng mabuti at ang quality ng inyong produkto, i-maintain ninyo. Kasi kung minsan hindi lang huwag lang pera ang titingnan. Kasi kung minsan kailangan ding mag-last yung negosyo mo na matatandaan ng mga tao. Entrepreneurs need focus. At ang napiling pagtutukan nila Sol ay ang kanilang produkto. Naisip nilang mag-focus muna sa kanilang produkto bago paramihin ang kanilang mga tindahan. At yan ang kanilang sikreto. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. Sana po natutunan natin kung paano ma-develop ang isang enterprising mindset. Sa susunod na linggo, tatalakayin po natin ang isa pang sikreto ng tagumpay ng ating successful entrepreneurs. Kaya antabayanan niyo po yan. Ako po si Bam Aquino at ito ang SME Go! Siyempre, huwag kalimutang bumili ng mga Go Negosyo books, lalo na ang pinakabagong 50 Inspiring Stories of Young Entrepreneurs kung saan nandun po kami ng aking business partner. Available po yan sa lahat ng leading bookstores nationwide. Need advice on how to start and run your business? We're just a text and click away. Text Go Nego to 2910 for Globe and Smart and like us on Facebook, facebook.com/GoNegosyoOfficial. At mula sa Go Negosyo, maraming salamat sa ating mga annual partners. PLDT SME Nation, Smart Communications, Meralco, RFM Corporation, BPI Family Kanegosyo, Avon Cosmetics, Multiply.com, The Orchard Property Marketing Corporation, Isuzu Philippines Corporation, LBC Express Incorporated, and Value Line Systems and Solutions Corporation.